ayan guys, magluluto na tayo ng ating ampalaya. So, lagyan natin ng kaunting mantika. Konti lang. Baka tumaas ang ating kolesterol. Pagkatapos, meron tayo ditong sibuyas, kamatis, bawang. So, unahin natin ang bawang. Nakabili na ako guys ng stand, kaya hindi ko na siya hawak. Komportable na akong mag-video na hindi hawak ang cellphone. Yan. So, halo-halo lang. O, diba? Ang ganda-ganda ng pakiramdam pag tayo ay nagluluto na walang hawak na cellphone. Bawang. And then, sunod natin yung pag medyo brown na yung bawang, syempre, alam nyo na yun sa mga nagluluto. Kailangan medyo brown ang bawang para masarap. Lumabas yung kanyang fragrant. And then, sibuyas. Ay, nalaglag ang kamatis. Ayaw niya maipaghiwalay. Kaya na natin. So, lalagay na natin ang sibuyas. So, ikot-ikot lang. Pag medyo translucent na yung sibuyas, pwede na natin isunod yung kamatis. So, okay na siya. Medyo translucent na. Ilagay na natin yung ating kamatis. Tapos, takpan lang natin. Takpan muna natin siya ng ilang minuto bago natin ilagay yung baboy. So, after 1 minute, tignan na natin ang sibuyas, bawang at kamatis kung pwede na. Okay na to. Lagay na natin yung ating pork. Wala yan masyadong taba. Konti lang. Alam na. Bawal tayo sa matataba at baka tayo makolesterol. So, halo-halo lang. Nakikita niyo ba yung aking sahog na baboy? Yan. So, takpan ulit ng ilang minuto para maluto si pork. Tayo ay nagbabalik para tignan natin ang ating baboy. Pwede na to. So, medyo tuyo-tuyo na siya. Oh. Nawala na yung kanyang water. Nakaluto na rin ang baboy. Ilagay na natin yung ating magic ampalaya. So, ang ginawa ko dito guys, ito. Ipapakita ko sa inyo yung aking ginawang unang video kung paano ko ginawa para matanggal ang pait ni ampalaya at makain ng bata. So, ganito guys, yung aking sikreto, kaya hindi mapait ang aking ampalaya. So, hiniwa-hiwa natin siya ng maninipis. Tapos, uhugasan muna natin siya ng running water. Hugasan muna natin para mawala yung kaunting katas niya. So, and then, i-drain mo siya. So, i-drain. Wait lang. Pause natin. So, kapag na-drain mo na siya, i-sprinkle mo ng rock salt. Sprinkle mo ng rock salt. So, maging generous kayo sa pag-sprinkle ng ng rock salt. Rock salt ginagamit ko, guys. So, imamash mo lang ng ganyan. Masamasahe hanggang sa mapunta hanggang ilalim yung kanyang asin para makayod yung kaunting pait niya pa. So, ito yung isang paraan na ginagawa ko para mawala talaga yung pait niya. So, yan. And then, i-rinse mo siya ulit ng water. So, ayan. Tapos, i-drain mo ulit siya. Drain mo.
So, okay na. Na-drain na natin. Tapos, lagyan natin ng water. Yung sakto lang na tubig. Tapos, lagyan ulit natin ng ng rock salt. And then, ibababad natin siya ng at least 10 minutes. After 10 minutes, i-drain mo ulit siya. Hugasan mo ng at least twice. So, for sure ako, wala na talaga ang pait niya. Pati yung mga anak nyo na pahikan sa ampalaya ay makakakain na. Tapos, ilagay na natin ang ampalaya sa ating kaldero. Hugasan niyo palang mabuti guys ha. Kasi binabad natin siya sa asin. Baka pag hindi niyo hinugasang mabuti, masyadong umalat yung inyong ulam. Kaya, banlawan ng ilang beses. Halo-halo. Para mapunta sa ilalim yung gulay. At pumaibabaw yung nalaglag. Pumaibabaw yung ating baboy. Kunting halo-halo lang. Sabi kasi nila pag masyado kang naghahalo ng ampalaya, papait. So, okay. Takpan. So, tignan na natin ang ating ampalaya. So, ayan na siya. Medyo okay na yung kulay. Lagyan natin ng kaunting oyster sauce. Ito yung pinakapampalasa natin. So, hindi na muna ako naglagay ng asin kasi baka umalat naman siya. So, tansya lang guys. Bulol. Tansya lang tayo sa ating niluluto at mahirap magkamali. Pag maalat yan, di mo na makakain. So, tikman muna natin. Kuha tayo ng 2 piraso. Sarap! Guys, wala talaga siyang pait, promise. Ang sarap niya. So, lagyan na natin siya ng isang itlog. Babatihin mo lang yung itlog. And then, ibubuhos mo lang siya sa ampalaya. Grabe, wala talaga siyang pait. Okay. So, ayan, ibubuhos lang natin siya sa ating ampalaya. Isa lang ginamit ko kasi ayaw ng mga anak ko masyadong maraming itlog. So, isa lang. Sa pagkabuhos, huwag mo munang haluin. Takpan mo lang para maluto. So, after 1 minute, tignan na natin ang kanyang kinalabasan. Wow! Ang sarap. Haluin mo na siya ngayon kasi luto na naman yung egg. Kasi pag hinalo mo siya kaagad, hindi siya parang magbubuo-buo yung itlog. Oh. See that? Ang ganda-ganda. Nakikita nyo ba guys? So, ayan. Luto na ang ating special ampalaya. Sarap. So, see you again later para sa aking pagkain ng ampalaya.